Good morning guys, maayong buntag. Dito tayo sa harap ng birthday celebrant kay para masali niya tayo sa pagkain. Ay, birthday na ng auntie namin. Happy birthday. Happy birthday. Na ako sa'yo, magdikit na ako sa'yo kay lagi ka may discount. Senior senior citizen. Pero lahat kami guys tulog pa. Nung bata pa kami ginayaw-yawan nila kami guys. Hindi, may adlaw na. Tulog pa kamo. Pero ngayon malaki na kami. Oh. Ginapatulog na kami ni auntie tsaka ni uncle. Oh. Okay. Maaga ako nagising kaya mag-vlog ako ngayon. Kaya alam ko na curious kaya anong itsura nitong aming probinsya. Ikot ko kayo guys. Hacienda. Dilig ko sa kayong bulak na laya. Laya ang batian niya to. Laya. Laya ang bulak. Marami sa inyo nagatanong. Ilonggo ka pala ma'am. Kahit nagabisaya, nagatagalog ako guys, nagalabas. Yung ba kay Ilonggo ko, magtanong pa kayo. Tulog pa yung mga bata. Ang ganda ng panahon ngayon. As in, sobra. Wow. Wala talaga tayong napuntahan auntie na tourist spot kagabi lang doon sa barbecuehan. Pero alam namin kila food gid Nag-edit ko sang vlog bago lang. Kita niyo yan guys, ang ganda ng panahon ngayon. Wow. Tsaka hindi mainit, hindi katulad the past 2 days na medyo mainit, medyo mabanas. So growing up, as you can see, itong sa likod namin growing up, dito kami suking-suki. Dito kami nagtitakbuhan, dito kami naglalaro, dito kami naghabulan, ayan. Tsaka mabenta dito yung laro na yung gulong-gulong. Kasi yung gulong, yan yung ginagamit, pampatong dun sa sako kapag tinatakpan yung mga palay. So kada gabi, tinatakpan nila yung mga palay, ayan. Tapos pagka umaga, tatanggalin siya, tapos isi-spread out. Ang tawag nila dito, dryer. Dryer ng palay. So, samahan ko kayo saglit ha. So, ito para siyang private company, no? Private na negosyo. Yung mga nakatira dito sa loob ng compound na to, they used to work for this company. Ayan. At ang iba naman ay hanggang ngayon nagtatrabaho pa din, pero hindi na siya kasing bongga, hindi na siya kasing saya, hindi na siya kasing ingay like how it was when we were younger. Pero talagang kapag pumupunta ako dito guys, it brings me this kind of, alam niyo yung feeling, okay, the word there is nostalgic. Okay, nostalgia. Na parang ang weird ng pakiramdam. Parang it gives you that goosebumps kasi you've been here a lot of times sa childhood mo. And it has a lot of amazing memories, to be honest. Growing up, I loved my memories here. Nagustuhan ko talaga dito. And napakasimple lang ng buhay dito. Ayan. So nakikita ninyo sa mga subscriber natin dyan na hindi pa nakakita ng ganitong klaseng lugar. Ito yung tinatawag nilang dryer. So dito nila nilalagay itong palay. Ayan. Ayan. So, itong mga palay na to, bago siya ihatid sa may milling, milling place, kailangan siyang patuyuin. Hindi siya pwedeng ihatid pag hindi pa talaga tuyo. So, mga ilang araw siyang ginaganito yung proseso, no? Pag nahiwalay na yung palay sa dahon, ilalagay na siya sa sako, tapos i-deliver dito ng truck. And then, yung mga labor ang tawag dun sa mga worker, sila naman yung maglalagay ng mga palay dito sa may dryer. Araw-araw, ganito yung gagawin nila. Bali, i-spread out nila. Then pagkagabi, ipunin siya at tatakpan. Hindi kasi siya pwedeng mabasa. So kapag nabasa siya, syempre, back to basic, 'di ba? Back to yun. Kaya bawal siyang maulanan talaga. So ngayon ay summer. Talagang magandang magpatuyo ng palay dahil ang ganda ng panahon at ang init. Gising na yung isang pinsan ko. So ikot ko kayo saglit guys para makita ninyo
Ay, naikot ko na kayo dito last time na pumunta kami. Every time na pumupunta kami dito, nagtutur talaga ako sa inyo. Ito yung laruan namin. Ayan. Nanilaruan din ni Chico at saka ni Mayumi nung first day namin. Mamaya, tingnan natin kung marunong silang maglaro pa ng ganyan. Gusto ko na nga silang gisingin eh. Kaso alas 5, alas 6 pa lang talaga ng umaga. Auntie, ilang araw gani ginadry ang palay? Ay, 2 araw lang pala. Dapat dry talaga. Tapos milling, dali na sa milling, no? Para balatan, di ba? So, ganun ang proseso. Semi-dry. Lugay magawa sa ang palay. Pag semi-dry. Paano pag mag-ulan? Di ba bawal mabasa? Basta man yun na siya kay kung kisaan, hindi nila matabunan. Tapos bigla lang nag-ulan. Bigla mag-ulan. Ang bigas, ano na siya, durog. Durog. Pagkalabas. Ay, hindi siya buo? Pag nabasa ang palay na ano, nang ginabulad, pag mamiling na siya, Durog. na Ah. yung mga bigas na durog. Ah. Kasi nabasa ng ulan. Yan yung mas mura kasi durog, no? Parang reject. Kaya pala. Di ba may natutunan ako? Ganun pala yun. Kaya pala pag bumibili kami ng bigas, either may mga mas mura siya kasi nga medyo may pagkadurog talaga siya. Yun pala. Bakit nadudurog? Tubig lang man yun, auntie. Kasi ano na siya, dry na siya, tapos nabasa. Nabasa. Parang naglambot. Balik naman sa ulo. Ba't may naiwan water bottle na orange? Kasi lang yun. Giiwan niya o naiwan niya talaga? Iwa niya. Ginsan man siya. Ano? Balik lang sa sila yun. Okay. Ang sweldo lang daw siya sa nga utility. Ay, dahil kung kabat siya, paano oras na naglaka? Paano magtagal ang pag-aasawa? Ang angkol ko guys, panilhig na siya. Ang auntie ko ho, kapangapi pa. 38 years niyan sila 38 years niyan sila kasal guys ba. Kaya pag nagpa-advise kami sa kanya, kami nagpa-advise pero napagalitan niya kapag pagalitan niya kami una. Sabi ko, auntie pa hindi ko ma-imagine yung 38. Ako nga 4 lang mag-give up. 4 lang katuig, wala na guys, no? Kasi yung marriage ngayon, very weak, auntie, no? Di ba? Sabi ng auntie ko, hindi na siya nag-alma. Iba talaga ang mga marriage way back. It's different. Ang pag-away, natural lang yan. So, anong ma-advise mo? Yan, nagabalik si Hasan, si Mr. Giga. Nagabigay na siya ng sustento. Anong masabi mo? Sige na ba kayo? Gusto nila marinig ang side mo kay auntie. Wey, akita. Anong bigyan? Na-realize niya na may pamilya siya. Oh. May mga anak siya. Hindi niya na-realize na ako pala ang perfect na asawa niya. Hindi niya na-realize na may asawa siya. Oh, tapos? Yung mga anak lang siguro yung na-remember niya. Kaya nagsustinto siya. Oh, tapos? Kasi naawa siya sa mga anak niya. Dapat lang. Awa din siya sa sarili niya. Hindi siya naawa sa asawa niya. Tumawa pa talaga yung auntie ko. Parang masaya pa siya. Does he deserve a chance? Kung ikaw ang tanongin. Ayusin mo. Deserve niya eh. Ay! Kasi kasal kayo eh. Hindi Oh na my- siya, di ba, nagingi ka ng divorce. Hindi ganit siya nagpirma ng Uy, divorce. ano niyang auntie ko? Hindi ko gisabot before ko siya giblog. Ayaw ko magbigay ng chance, Kasi auntie. nag-ano pa siya ng chance na magkabalikan kayo. Ay, naku. Sa tingin mo ganyan ang sitwasyon? Oo Gabi, dalawang buwan lang ganyan nagbigay ng sustento. Marupok ka talaga. Alam mo, ay, Dapat mag- sunod na yung mga buwan na Dapat. magbigay siya. Kaya nga, tama yan. Hello, oy. O, kita niyo yung advice ng auntie ko, guys. Ilaban ko daw yung marriage. Mag-ano pa tayo, mag-second Yun opinion. yung dahilan na hindi siya nagperma ng hindi siya nag-sign ng Kaya ayaw niya magbitaw. Paano pag gusto ko nang bumitaw? Wee! Gusto ko nang bumitaw. Ay, nako guys. Usapang marriage at alas 6 ng umaga. Tumangon talaga ako na maaga. Birthday ng auntie namin ngayon guys. Eh. Ayan, Taho I think, guys, taho lang guys. nagtsaa siya. Ayan o, nagtsaa siya.
Hindi ko talaga makalimutan tong auntie ko. Ano to guys, kaya alam niyo, gipagalitan niya kami, bata pa kami. Kaya alam niyo kung anong rason? Yung trapo namin sa bahay. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya yung auntie namin guys, malinis yan siya masyado. Pagdating kahit yung trapo niya, parang hindi trapo. Alam niyo yung trapo? Anong Tagalog sa trapo? Basahan. Nagtawa dun sila sa anong Tagalog ng mushroom. Tutubi, kabuti pala yun. Ang trapo ng auntie ko guys growing up, parang di trapo. Yung basahan niya, pampunas ng lamisa, pampunas ng mga, ang tawag mo dyan sa Tagalog, ni auntie, yung lababo. Anong Tagalog ng lababo? Lababo. Lababo pala, oh. Mapamunas niya ng lababo, guys. Parang hindi trapo. So, kahit na t-shirt yan na luma or short na luma yan. Pero parang hindi trapo. Ngayon, guys, nagpunta man siya sa bahay namin sa Jinsan. Tapos ako man ang natimingan niya doon. Sabi niya sa akin, pagpunas daw ng lamisa. Hiram daw siya ng trapo. Ibigay ko man sa kanya, guys, yung trapo na parang gihukay pa sa 6 feet under the ground. Galit na galit yun. Ano man yung trapo niyo daw? Trapo, gid! Trapo, pang good na auntie, ano mo trapo? Kasi naisip ko, siyempre trapo, marumi, ganun sa amin, no. Grabe ang galit ng auntie ko, so talaga hindi ko makalimutan. So after nun, pa nag-uwi siya ng bahay, hindi ko na siya ginapigyan ng trapo. Inasigurado ko guys na medyo okay yung trapo na ginapigay ko sa kanya. So, talagang very strict growing up. Ikot ko kayo dito saglit sa mga alagang hayop ng aking auntie. Dito tayo. So, dito sa likod banda, dito nag-enjoy talaga yung mga anak ko, guys. Kasi, may mga hayop. Ayan. Dito sa likod, nandito yung mga binubuhay ng aking uncle at auntie na mga pato at manok. Ayan. Sila ang rason kung bakit hindi nagbabiyahe yung uncle namin at auntie namin minsan. Kasi walang mag-aalaga sa kanila. Nasasaktan kasi sila pag umaalis tapos iniisip nila yung mga pato at manok kasi nga daw walang magpapakain, 'di ba? So minsan nagmamadali silang umuwi, guys, pag nabisita sila sa amin sa city. Paano yung mga sapat doon sa bahay? Kailangan daw nila pakainin, wala daw nagpakain. Tapos mag-alaga sila ng kambing kay para sa birthday, pagdating ng birthday hindi man nila katayin kay kawawa daw. Sa uma. Kaya matawa talaga ako sa auntie at uncle ko, no? So, ayan. Dito na side naman, may mga kulungan pa. So, enjoy na enjoy dito si Calby siya kasi Chico, guys. Kakatakbo, kakahabol sa mga, bibe at saka sa mga manok. Medyo dry talaga kasi nga summer. 'Di ba? Wala talagang ulan. Pero, dahil itong mga na to, ayan, marami pa nga silang bibe dito na maliliit pa, oh. Nandito si Chico nakatayo nung isang araw, tinitingnan niya. Dahan-dahan lang tayo, baka masabi tayo dito. And then, eto yung tinatawag namin. Eto yung tinatawag namin, guys, na batsa. Ang dami ko ding dito, ang dami ko memory. Kasi growing up, meron kaming ganito sa city. Meron kaming isang malaking ganito, tsaka may poso kami. Nasa Jensa na kami noon. Parang edad ko yata nasa kinder, 5, 6, 7. Lagi naming pinupuno ng tubig yung isang batsa. Tapos talagang tuwang-tuwa ako sa ganyan. Gustong-gusto ko yan. So yan yung imbakan namin ng tubig sa labas ng bahay. Tubig ulan or tubig sa poso. Diyan kami naglalaba, diyan kami naliligo. So dito sa may likod ng auntie at uncle, sa bahay ng uncle namin, ayan, meron silang batsa. Pero para na sa mga pato. And then dito na side naman, meron silang prutas dito, yung star apple. Pero wala siyang bunga. And then may pinya din sila dito, pero wala na ring bunga. Ay, hala! May bunga! Hala, hinog naman to. Sabihan ko yung auntie ko, hinog na yung hinog na yan, guys, oh. Sabihan ko yung auntie ko na hinog na yung kanyang pinya, baka makalimutan niya. Baka hindi niya naalala. Tapos dito naman na side, meron siyang langka. Ayan, guys. Wow. Oh, ang ganda ng sky ngayon. And then madami din bunga yung mangga. Ayan nyo, guys. Wow, ang ganda ng araw, oh. Wow. Tapos binalot ng auntie at uncle ko to. Sabi ko, ba't nyo pinabalot? Kasi may mga bata daw na pinaglalaruan nila.
tinitira nila ng kahoy, eh hindi pa nga ready. Hala, ayun oh, may kinain yung ibon oh. Parang ang sarap niya sa loob. May hinog na kaya to? Parang orange na orange siya sa loob. Hindi ko lang alam. Ang sarap sanang kumuha, tapos diretso sa bunganga. Kaso, tignan natin yun guys. Parang maganda yung loob niya. Hindi na natin to i-edit. Wala nang filter. Wala nang cut. Diretso na. Sabihan ko yung auntie ko, walang laman yung itlog eh. Ayan oh. Walang laman yung itlog oh. Hindi sila ng itlog. Auntie, hinog naman yung pinya. Ang pinya mo hinog na. Doon. Oo, yung itabunan, anak. Nga kalain ha. Ganun talaga kami mag-storya, guys. Nga kalain how. How do you say your Ilonggo without saying your Ilonggo? May how? Ha? Let me hear your Ilonggo accent. Shout out sa mga Ilonggo dyan. Yung mga nagsabi, Ma'am, saan ka sa Sultan? Kung dapat andito ako guys sa Isulan, kalma. Hindi ako nagpalayo. 2 hours lang ako. So dito, ang daming halaman ng aking auntie. Kasi nung pandemic, nagtambakan ng mga bulaklak ba. So paglabas namin dito, ito yung harap ng bahay ng auntie ko. Paglabas namin dito, yan na yung poso. Dyan ako nun naglalaba. Dito tayo ulit. Ayan. So tulog pa yung mga bata. Eto guys, merong pinto dito. Mga bata pa kami, ginagamit namin to para lumabas. Dito para maglaro. Ngayon sinarado na ng auntie ko, hindi na kami nakakadaan dyan. Pero binubuksan yung malaking pinto. Dahil may mga bumibili minsan ng yelo, ganun. So dito tayo. Sa likod bahay. Ganito talaga ang bahay guys, hindi talaga nagbago. Simula 1989 ako pinanganak. At the age of 5, dinadala na kami ng nanay namin dito. 1989, 1994. Imagine guys, 30 years, walang nagbago. Grabe yung kahoy, mga kahoy dati, no? Mga kahoy, mga bakal. Bakit ang sobrang tibay nila? Imagine, 30 years. Iba pa yung pagsasama ng auntie at uncle ko guys, na yan yung kanilang yan yung kanilang bahay na during that time. So, uncle sa amin is Bisaya or Ilonggo version ng uncle. And auntie is also, is also a Bisaya or Ilonggo version. Ante, uncle, din ka mo malakat. Hello guys. Ayan siya oh. Feeling ko masarap siya pag nahinog. Kaso wala eh. Siya sira. Tapos dito na side, may mga pinagkukunan kami dito. Nung alam niyo yung yung takway, yung ng gabi. And also mga kangkong, madami dito kasi may mga maliliit na sapa. So pwedeng kumuha. Tsaka niyog at saging meron din dyan. Okay. So ganyan lang kasimple guys ang buhay dito sa probinsya. Simula nang dumating kami dito ng mga bata, ang mga anak ko nag-enjoy sila unang-una, kakatakbo, kakahabol. Pinaka-paborito nila yung poso at yung paghabol sa mga hayop. Yun yung pinaka-paborito nilang ginawa dito sa probinsya. Then yung gulong na pinapagulong-gulong nila dun sa dryer. Other than that, hindi sila masyadong nasa labas kasi nga tungtong ng mga alas 10, sobrang init na. Bumababa pa yung init ng araw, alas 5 pa no. So talagang medyo mahirap, lalo na ganito kapag ka-summer. And in fact, isa sa reason ba't ko sila talaga dinadala sa mga ganitong klaseng setting. Kasi I find this life very raw. I find this kind of life, very, alam niyo yun, basic. Walang daming arte. And this is the kind of life I want to expose my children. And nung unang gabi namin dito, si Kuya Kahil yung pinahugas ko ng pinggan. Kasi growing up, ganun yung memories namin, guys. Kapag pumupunta sa ibang bahay, lalo na mga kapatid ng mama namin,
we are helping yung gawaing bahay. Yung pagkusa. Ngayon, syempre, di ba, mga bata, sabihan, wag niyong i-deny na ang mga bata, kapag katapos kumain, humihiga, nauupo, naglalaro ng cellphone, na para bang wala nang pakialam, di ba? Tumayo na lang para kumain, tapos biglang umalis. Parang pangit. Ang pangit talaga. So, sabi ko kay Kuya Kahil, anak, pagkatapos natin kumain, ikaw na magligpit ng table, hugasan mo na din yung mga pinagkainan. So, meron tayong basher. Galit na galit sa akin si madam mo. Sabi, inalila ko yung anak ko. Bakit ko daw pinaghugas ng dami-daming pinggan? Pagkadami-daming pinggan? Madami na yun sa'yo, ma'am. Tapos, ba't ko daw pinahugas ng pinggan ng ibang tao? Kung pinggan mo, hindi ko ipahugas sa kanya ka ibang tao. High blood ako sa'yo mamaaga. Kung pinggan mo, hindi ko ipahugas sa kanya ka ibang tao ka sa amin. Pero pinggan ng pamilya namin, ang ikainan namin. At the same time, walang masama, hindi na mamatay ang bata na 13 years old. Pag pinahugas mo ng pinggan, kahit 5 years old. Kung marunong ka mag-download ng mga games, kung marunong ka maglaro ng mga Nintendo, mga cellphone, mga computer, marunong ka dapat maghugas ng pinggan na basic. Galit na galit si ma'am mo. Kasi sabi niya, kung anak ko yan, ganito, ganyan. Mabuti, hindi mo anak ang anak ko. Kaya anong ugali ng mga bata kung ikaw nanay? Galit na. Tapos maya, ang tulong naman si Chico sa akin sa labahan. Nag-upload naman ako maliit na video. May nag-bash naman sa akin. Bakit daw ginapalaba yung ano? Yung sa tingin mo nagtatrabaho yung anak ko, ang anak ko excited na i-try kaya hindi nila yan ginagawa sa city. Excited sila, nakita nila ako naglaba. Excited sila na nilalabahan ko yung damit na may sabon, gamit lang yung kamay ko. Excited sila na gumamit ng puso o yung bomba. Excited sila magpuga-puga, wala namang napuga. Diba? It was very intimate, raw, simple, basic buhay, laid back. Wala akong nakitang mali sa mga ginagawa ko. And if ever, isa sa pamilya ko guys, mga kapatid ko or auntie ko, if ever they're going to ask my children to join them in simple house chores. Ay! Houseworks or house chore. I don't see anything wrong with that, no? Yan ang problema sa atin eh. We are overprotective eh, no? To the point na nagre-raise tayo ng mga bata na batugan. Nagre-raise tayo ng mga bata na reklamador. Nagre-raise tayo ng mga bata na walang sinabi kundi I'm bored. Ako ang klase ng nanay na pag sinabi mo sa akin na bored ka and you are ungrateful, I will even bring you to a place where everything is back to basic. And then you tell me if life is bored. You tell me if, you should not be grateful of whatever you have. Sometimes things are better left, less words and more actions. Kaya nakikita nyo, sunod-sunod yung pagdala ko sa mga anak ko, sa mga bagay na hindi in-expect ng ibang tao na gagawin ko. For example, camping sa campsite 24 oras. Ito, pag uwi namin ng probinsya, these are the things I really want to do. Okay? It's not something na ginagawa ko dahil gusto ko siyang i-vlog, dahil gusto ko siyang i-content. No. Regardless kung mag-content man ako or mag-vlog or hindi ako vlogger or hindi man ako naging vlogger, hindi ako naging prinsesiga sa paningin ninyo, hindi ako naging tindera sa Africa. This is what I want to do with my children. If someone is going to ask me straight up, no? Papa, prinsesiga, upo ka dyan. What do you want to do in life? As you, prinsesiga. Sinabi ko na sa inyo yan. Not as a mother, not as a sister, not as a friend. Me as prinsesiga, I want to enjoy life. I want to enjoy life na hindi magastos. I want to be spontaneous. I don't want to plan things. That is what I want right now. Kung tatanungin niyo ako ha, I want to be in my car, I want to leave my house, and I want to slowly see the country, kahit Philippines lang, or kahit Mindanao na lang, or kahit South Cotabato na lang, paliit ng paliit, regardless. I just want to leave my house and be spontaneous, go somewhere new, meet someone new, eat something new, 'di ba? Try something new. Yun yung gusto kong gawin as prinsesiga right now. That's what I want to do. Period. Ngayon, if you're going to ask me, what do I want to do as a mother? I want to experience life again with my children. I want to expose my children sa isang klaseng buhay kung saan it will give them much better chances to appreciate small things.
That's what I want. So even if I have to drag their small bam-bam, mga maliliit nilang puwet, kung saan magiging humble yung pananaw nila sa buhay, I would do that. I would do that. My kids, especially with me, kasi ginagawa ko na to before, guys, na may problema ako sa marriage ko kay Mr. Giga eh. It did not stop me, kahit si Mr. Giga was not very supportive, lalo na yung later part na ng marriage namin, yung may kanya-kanya na siyang, may sarili na siyang mga schedule niya, guys, hindi niya ginagawa yung mga schedule niya based sa schedule ng mga bata. Ako lang lagi natitira para sa mga anak namin. Yet I was able to expose my kids. Imagine, while still battling the downfall of my marriage. How about now? Nawala na siya pabigat sa aking mga desisyon, no? How about now? Na ako lang mag-isa sa finances and everything. Kasi 2 months pa lang naman siya nagasuporta, no? I did that before. Why will I stop now? Diba? Nakaya ko dati eh. Ako lang din lahat. Ako lang din nagagasto. Ako nagaplano. Ako nagadisiplina sa mga bata. Ako nagabitbit. Ako lang din lahat. What's the difference? Like I said, if I'm ever going to have a partner na hindi man lang supportive, no thank you. I'd rather be single. Ayan. So anyway, like I said, yun yung focus natin for today's episode. So nag-tour na tayo dito sa tirahan ng aking auntie. Dito lang tayo mag-tour sa labas kasi pag sa loob, tulad ng sinabi ko sa inyo before, I avoid na mag-tour sa loob ng mga bahay-bahay kasi hindi naman natin alam saan yung point na ayaw nilang i-vlog or saan yung point na gusto nila live private, 'di ba? So wag tayong ganun, no? Wag tayong masobra, wag tayong masyadong. And narinig ninyo ang opinion ng auntie ko regarding my ex, Mr. Giga, lalaki sa buhay ng mga anak ko. Malayo pa siya maging tatay. The 2 months na sustento niya doesn't make up for the 3 years. Not yet. Okay, not yet. I'm still grateful, yes, but it doesn't make him still he's not there yet. Okay? But I'm grateful. Huwag niyong sabihin, reklamador naman to si Princess Giga. Dati nagareklamo, kaya hindi nagasuporta. Ngayon nagasuporta, reklamador pa din. Hindi, guys. I'm grateful. I'm grateful. And I pray and I hope that he's going to continue doing that for him to earn back my respect. At least kahit konti. My respect for him is yung respeto na lang as tatay ng mga bata. Okay? Kaya kung may mga lalaki na nagapanood ng mga videos ko, no, be a better father. I know you can fail as a husband. I know you can fail as a partner. But please, try not to fail as a father. Yun lang yung sasabihin ko. Okay? Having yung anak, responsibilidad mo yan eh. Ginusto nyo yan pareho. Hindi pwede na isang tao lang. So nakabuo kayo ng bata. Ang bata, guys, tao yan. They don't have a choice. Wala naman silang choice kung mapanganak sila sa mundo, kung ikaw ang nanay, kung ikaw ang tatay. Okay? Ang sarap magmura kapag yung mga tatay hindi ginatayuan yung mga anak nila. That is very, very disappointing. Sobrang disappointing. I would understand if hindi mag-work out yung marriage. I would understand if mag-leave yung asawang babae or ang lalaki mismo mag-leave. Pero I will never understand na hindi ginagawa ng kahit na anong effort, initiative, paraan na makatayo as tatay yung lalaki sa mga anak niya. Okay? So if nanonood ka dito, tapos lalaki ka, ayusin mong buhay mo, dodong. Dami ng problema ng gobyerno natin, dagdag ka pa. Huwag niyo idamay yung bata. Okay? Huwag niyo idamay yung bata. I guess that's about it, guys. We have been very productive this morning. Ang mga anak ko ay tulog pa din. Gusto ko na silang gisingin kasi ang ganda ng maglaro dito ngayon. Sana ay magising na sila para makapag-walking na. Gisingin na nga lang talaga natin. Tara, let's go. Inyo karon. Good morning, Mayumi. Chinelas, please. Na, wala na. Chinelas mo. Na, go get chinelas. Kuhain mo chinelas, dali. Gipunit. Dirty na yan, give na kay dog. Magkuha lang tayo, bread. Kuha lang tayo, bread. Kuha lang tayo. Eto. May tagok ha? Ang sanina nimo. Saan galing yung mangga mo? You will stain your shirt. Marunong yan siya magtagalog yan. Saan galing ang mangga? Ha?
Chico, saan galing ang mangga mo? Sino nagkuha? Ako. Ilan yan? Ilang mangga yan? Ha? 2. Ang nandiyan sa mo. Tagok pa. Saya bayo. Sige lang. Mamagid ng bata yan. May iwasan. Oh, sige. Sige. Wipe your nose. Sige pa. Sige pa. Oh, sige. Oh, wipe your nose. Dalian nakabaloy. Mama, pikas pa. Pikas pa. Pikas nose. Dalian nakabaloy. Pila ganito? Papa? Oh, good job! Yes! Oh, talibat na lang. Di na kinalag tisyo. Up! Bani! Ribbon niya, ribbon. Borrow daw, borrow. Kasi ang ribbon. Borrow daw. Borrow daw. Give it na, mami. Joji. Mami Joji. Thank you. Imong puwet ba kay Mayumi na ulo? Sige, dot sa ulo ni Mayumi ang puwet. Ah, siya, welcome. Si Bani ba? Sige isog ang iyang lubot na naman sa nawong ni Mayumi. Ay, ko siya bago. O saan ga pista sa atop, mang? Oh, naigot disco. Wala ako kabat siya. Hop. What? Grabe bala ila, ano, kahod. Okay. Life update. Dumating na yung kapatid ko na nagbiyahe gamit yung Guys, 5 hours para ako nagbiyahe ng Singapore. nag-bus siya guys kay mahal na daw ang gasolina. Malapit pa siya nawala. Tapos ang tagal niyang dumating dito sa probinsya. Sabi ko sa kanya, wala akong nasabing iba. Sabi ko lang talaga sa kanya, gaba. 4-letter word, Bisaya. Bisaya, gaba. So, mag-update tayo. Yung uncle ko dito, nag-prepare siya ng gulay. Anong gawin mo, uncle? Para sa... Malamat. O diba? Sitting pretty kami ngayon guys. Kasi si uncle lang nag-slice ang aming gulay. Siya din nag-prepare ng lamas. Tapos, si auntie naman, nag-prepare ng manok. Bisaya yan, ante? Wow. Ay, magsabi ako ha, sa lahat na ng mga pamilya namin na ganood ng vlog, bawal magpadala ng pagkain. Hindi ako magbitbit. Bawal magdala. Hindi ako magbitbit para sa inyo. Kasalanan nyo yan. Hindi kayo nagpunta. Walay bring home. Huwag kayo mag-message sa akin. Dalhan mo ako biko ni auntie. Dalhan mo ako ng adobo ni auntie. Wala. Mang, proud ka ayo imo mga apo. We feed the ducks. Gali ang Gibang inapakaon. ang pandesal lagi bit. Naubos. Dito. Ayaw, gagos. Wala nga siya dito. No. Yak yan. Wow, ano din ang alin? Wow. Din sila nagkuha. Ako na lang na, Bing. Ang tubig ningi. Pero kuha man nila. Hindi nila pagyaboy? Ging patanaw lang nila kung tama na ba daw ang lubi. Oh my goodness. I love lubi. Uy, ano ka? Ang arte mo. To be honest guys, coconut has been a diet for me for the past 6 months. So, Chico, Chico, coconut. Dali. Chico, do like this. Auntie! Ma'am, Yeah, the dog. auntie narin pag yung lubi dali. Oo. I want to tell Hold. Wow. Wow. Sige. Sweet? Yummy? Gamay man, good. You can use the spoon. This is the spoon. This is the spoon, oh. Fresh ko gani pero After you finish, you do like this with the spoon, oh. Like, Okay. sa kagikan. Wala ni nato sa sapato. Kahit na napato wala. Mm.
Uy, buyog kaayo ang lubi. Lami kayo sa glasa. Di kay bago mo. Lainay, baka ang tanong sa balay kay ano, Say! Mira, walay bunga. Happy Nangahangat ka, Say! Ang putay ko! Ang vlog ko! Sorry guys. Ang ingay na maminsan ko. Behind the scene. Ga-focus siya sa iya pag-open, nalipat siya ang bakal na igo na sa putay. Wow, yummy. Chico, namitan siya, auntie. Tatlong salapi. Boom, boom, tik, boom, boom, boom. Yeah, again. Ready, go. Pen. Pen, pen, di sara, pen, di kutsino na almasen. How, kakara, batutin. Sayang pera, tatlong pera. Sayang puti, tatlong salapi. Boom, boom, tik, tik, boom, boom, boom. Oh, no. Sara, pen, di kutsino na almasen. How, karakau, di tutin. Sayang pera. Pera. Sayang puti. Tatlong salapi. Boom, tik, boom. A few moments. Guys, meron ako nakita i-chismis ko sa inyo. Alam ko hindi nyo to alam. Ito ang... Basta ito lang huwag ka alam. Ang ingay naman talaga nito. Guys, alam nyo ba to? Kasi ako hindi ko to alam. Anong tawag dito? Ante? Ubad. Ubad. Iba din yung ubod. Ubod sa lubi ng ubod. Oh. Pag lubi, ubod. Pag saging, ubad. Okay, balik tayo sa vlog ko kanina, naputol. So, eto pala yung tinatawag na ubad. Iba din pala yung ubod. Yung ubod ng ganda. Ubod ng lubi, ubod ng niyog. Eto ubad ng... Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Hindi yung alam ang sagot. Ubad. Ubad ng saging. So, ganito pala yung ubad ng saging. Auntie, saan to na part? Sa ugat? Sa loob ng kahoy niya. Ay, yung pinakaloob niya mismo. Ubad, guys. First time ko nakakita nito. Saan ilalagay? Sabaw? Sa sabaw lang din siya pwedeng ihalo. Sa manok lang or pwede kahit saang sabaw. Pwede kainin hilaw? Parang meron akong parang meron akong feeling na masarap siyang kagatin ng hilaw. Hindi makalason pag hilaw. Tikman natin to, guys. Ubad, maputi siya. Ganitong, para siyang yung sa loob niya, yung texture niya, para siyang, yung labanos. Try daw natin. First time ko makakatikim nito sa ating, sa putahe. Ba't may lawa? Masarap siya, pero medyo may lawa. What's this? You want to try? What's it? It's a food. It's from the banana tree. You want to try? It's called ubad. Bite. Bite. Wait, I want to try here. Ang isa, ubod ng ganda. Ang isa, ubad ng ganda. That's too big. Do you like it? Chico! Yummy or not yummy? Ang maganda kay Chico, hindi siya takot mag-try ng mga bagay-bagay. Wala naman siya matapang na lasa. Medyo nakakatuwa yung texture niya. Parang crispy. Parang siya yung lumang labanos. Kapag naluma yung labanos, parang ganun yung magiging niya, texture niya. In fairness, okay siya. Hindi ko lang siya ma-imagine sa sabaw. Tingnan natin. Oy, paborito ko yan. Oy! Oh, no! Para kay Princess Higa ang dalawa. Reserve. Ano to? Atay. Tsaka
Parang ano. Wow, you smell so nice. Wow. Sino nagabomba? This one or this Sino nagapump? atak ko. Everyone. Calby at ikaw? Wait lang. Wait lang kay the ice. Calby, body soap. Nahulog ang shorts. Nahulog ang shorts si Chico. Naku, huwag mo lagyan ng soap ang ano mo ha. Hands. Your hands. Oo, abi ko tana nagbalay-balay ka lang diri. Mayang hapon guys. Time check, wala pa ding ligo. Hindi ko na sabihin yung oras kay judgmental kayo. So, pang may oras mamaya madami akong basher hater diyan. Pero hinanap ko yung auntie ko, nakita ko siya dito sa gilid, hindi ko alam ang ginagawa niya dito. Gay, ari ko, ano to? Mga kalasangan ng imo auntie ha. Ayan ko guys, joke lang. Ayan, gumagawa pala siya ng lugaw. Sa amin, sa Bisaya at Ilonggo, ang tawag namin dito, binigit. Ay, ang sarap nun. Tingnan nyo guys. Wow. So, videoan natin yan kasi para maglaway yung mga kapatid ko. Kasi sigurado ako, hindi ako magbitbit para sa kanila. Bahala, magalit sila sa akin. Walang pasabay. Ano yan, ante? Gatas. Parang gatas. Napaka-creamy. Wow. Wow. So, kung taga dito kayo sa Isulan, magdala kayo ng baso at kutsara. Magpila kayo. Pero i-upload ko man to bukas. So, wag na lang kayo pumunta kayo. Ubus na yan. Ngayon na namin to kainin. It's a prank! Ganito yung alaala ko dati guys, no? Kapag ka may mga ganitong pa-feeding yung mga kapitbahay, basta magdala lang daw kami ng ano, baso. Sigurista man kami guys. Tupperware yung dala namin. Sabi ng kapitbahay, linti na kapitbahay to, ang kapal ng mukha. Ayan, wow. The best talaga tong auntie ko magawa ng binignit guys. Vanilla. Lagyan natin ng vanilla para Yan. Yung birthday niya, tapos siya nagaluto. Sorry. Wala tayong magawa dyan. Sabi ko naman sa'yo, secret lang natin eh. Oh, ngayon alam na nila, di mag-expect sila ng birthday video. Wow, another. Hindi ba ako nagtanghalian kaya nag-prepare talaga ako ng mga handa ni auntie ba. Ganyan kami dito guys, ganyan ang buhay namin dito sa probinsya. Auntie namin basta magluto yan siya oh. Parang kasali buong Isulan Sultan Kudarat. Napakalaking kaldero. Oy, lahat ng ingredients niyan very fresh. Yung gata galing lang yan dito. Ayan oh. Gata, yung langka galing din sa puno ng auntie ko. Grabe. Yung karlang galing pa yan sa lupa. ayun karlang oh. Karlang? Ansan ang karlang, auntie? Puno yan? Puno din? Araw oh. Tapos saan kunin yung parang pula-pula? Katas niya. Ano, tama pala ako guys. Nagpa-bright lang ako pero tama pala ako. Atong sugar din blend. Wow. Okay, last na yan na ingredient.
nakakapagod kasi guys magluto ng binignit. Kaya pagdating sa binignit, it's best if makikain ka lang dun sa kapitbahay. Kung ikaw magluto, mas stress ka sa dami mong gagawin. Pati hita mo guys, pinapawis. O, di ba? Pati giti niya ginapawis. Anong giti? Madam, secret. Baka mas spread. Kahit hindi ka iyakin, umiiyak ka. Eh, Maaso. ano daw? Mausok. Kayo dalawang intindi sa Tagalog ng auntie ko, guys. Kahit hindi ka iyakin, mag-iyak ka daw kay maaso. Maaso. Paano madam nagkaroon ng aso ang binignit nyo? Ang sabi ng auntie ko, guys, mausok. Mausok. Bisitahin din natin ang ibang part ng kusina. Aray ko ang tusok. Ang ambag ko sa episode na to ay moral support. Dito tayo sa gilid. Dito naman yung uncle ko, guys. Siya ay nagpe-prepare ng ingredients para sa caldereta, patutin, afritada, adobo. Wow, para sa din eh. Diyan may araya. Native na manok. Ano. And May hulo ka to. aming bayaw. Anong sulog mo to? Nagluluto din ng adobo. Patutin. Patutin. Hala, eto na siya. Yung ating ubad. Ubad galing sa puno ng saging. Ganito pala yung pag-slice. Sayang. Kung alam ko lang kanina ako na gumawa niyan. Char. Ganyan pala siya pag-slice. Oh. Biyag lawan ba? Tapos, ang daming ingredients. Oh. Puro na bread na. Daga hapon. Tapos dito na side, ang decoration committee. Yan. Dito na side, demolition. Demolition committee. And then doon na side, ayun, naliligo doon. Yan. Sila ang behind the scenes committee. Sila ang mag-film. Naligo pa sila kay nainitan. Time check natin, it is 2 p.m. 2 p.m. na ba? Yes. Alas 12 pa lang pala. Nagpalpitate yung heart nila, akala nila totoo. Gusto ko sana maligo na. Gusto ko din sana maligo, pero mamaya lang. Kasi pag naligo ako ngayon, mainit na naman mamaya. So later na lang tayo maligo. Ayan na si Mimi, oh. BP.